Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sino mang nananalig sa Kanya ay papawalang sala. Malinaw sa verse na yan na si Kristo na ang sumunod sa utos ng Diyos. Natupad na ang inuutos ng Diyos sa tao. Si Kristo na ang tumupad ng kautusan na hindi masunod-sunod ng tao, lalong-lalo na ang mga Hudyo. At sa verse ding yan na ang basihan na ng Diyos sa bagong tipan ay hindi na base sa utos ng Diyos. Yung sino man daw magtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus, yun daw ang mapapawalang sala. Meaning, hindi na good works ang basihan ng kaligtasan, kundi pagtitiwala na lang kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ang basihan ng kaligtasan. Kaya ito ay tinatawag na good news o yung totoong gospel. Hebreo chapter 9 verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So ang ginawa ni Kristo ay pangminsanan lang or once and for all para mapatawad tayo sa ating mga kasalanang namanan natin kay Adan. At maliwanag diyan na ang effectivity nito ay pang forever. Hindi na mahirap ang kaligtasan, napakadali na lang. Ito ay magtiwala ka lamang sa ginawa ni Kristo, yun po ang bagong tipan. Actually, si Kristo na mismo ang nakipagtipan sa atin nung bago pa siya ipako sa krus. Kung babasahin natin ang Mateo chapter 26 verse 28, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa verse na yan, yan ang pangako ng ating Panginoong Hesus kalakip ng seremonya ng pag-inom ng alak at pagkain ng tinapay nito. Yan po ang kanyang covenant. Na ang covenant na ito ay yung tayo ay pinatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Kristo sa krus. Yun mismo ang pinakamensahe ng sakripisyo niya sa atin para tayo ay mapatawad ng Diyos. Kaya ang alok ng bagong tipan sa atin ni Kristo, magtiwala lang tayo sa ginawa niya sa krus para tayo maligtas at magharing kasama niya sa langit at sa lupa. Imbis na impyerno ang punta natin, buhay na walang hanggan ang punta natin. Yan po ang tunay na gospel o good news.